Magandang gabi po sa inyong lahat. Sigurado, habang pinakikinggan niyo po ng mabuti ang Ebanghelyo, natitiyak ko, nakaka-relate po tayo. Sigurado, habang nakikinig kayo sa unang pagbasa, ramdam ninyo yung pinagdaraanan ni Job habang kanyang kinukwento ang kanyang sinapit na kapalaran. At sigurado, habang napapakinggan ninyo at ini-imagine ang ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo, marahil natanong sa sarili, sana kahit ngayon magmilagro ang Diyos. O kaya naman, malamang sinabi ninyo, bakit kaya hindi nagmimilagro si Jesus ngayon, gayong marami ang may karamdaman, marami ang may sakit, marami ang siyang mabigat ang pinagdaraanan. Tunay na ang buhay ay mahirap. At wala ni isa man sa atin makakapagsabi na ang buhay ay madali. Sigurado, lahat tayo ay may kanya-kanyang paghihirap na pinagdaraanan na siyang pwede nating masabi kay Job, nauunawaan kita. Alam ko ang pinagdaraanan mo. Mga minamahal ko mga kapatid, ang Ebanghelyo at ang mga pagbasa, partikular na ang unang pagbasa, ay nagpapaalala sa atin ng isang malungkot na katotohanan. That life is difficult. Minsan, naiisip natin, kung sino pa yung mahirap, siyang maraming karamdaman. Minsan, naiisip natin, kung sino pa yung walang kakayahan, siya pa yung mabigat yung pinagdaraanan. Kaya nga sa isang banda, hindi lamang tayo naawa kay Job. Sa isang banda, natuwa tayo. Bakit? Sapagkat si Job, kaya niyang sabihin ang mga bagay na hindi kayang sambitin ng ating mga labi. Kaya niyang ipahayag ang mga bagay na tayo rin ay ating pinagdaraanan. Sapagkat ang buhay ay mahirap. Wala pong taong exempted sa mga pagsubok sa buhay. Lahat tayo may sariling kwento ng hirap at sakit. Kaya nga po, parang nauunawaan natin ang pananaw at ang kalalagayan ni Job sa unang pagbasa. Ano ang kanyang sabi? Ang buhay ng tao, sagana sa hirap. Ang buhay ng tao, bat-bat ng tiisin at lungkot ang dinaranas. Kaya ramdam natin yung hugot ni Job sapagkat alam natin yung kanyang sinasabi. Alam po ninyo, minsan po may nagtanong sa akin, bakit po kinakailangan tayong mahirapan, gayong ang Diyos naman ay makapangyarihan? Bakit po natin kinakailangan mahirapan, gayon naman ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal? In short, why do we need to suffer? Pahirapan pa natin yung tanong nung kaibigan kong nagtanong sa akin. Why is it bad things happen to good people? Mas lalo pa natin pahirapan, mas lalo pa natin pasakitin. Why is it bad things happen to good people, to people who are trying to be good? Pustahan tayo, kaya nating tanggapin kapag ang isang tao masama ugali at siya ay naghihirap. Sasabihin natin, may masama kasi ugali eh. Pero mahirap natin maunawaan, hindi natin kayang arukin ng isang tao nagsisikap magpakabuti, nahihirapan pa din. Sigurado kahit kayo, may mga pagkakataon po sa buhay ninyo, sinabi niyo, Lord, nagsisimba na naman ako Lord, sinisikap ko naman magpakabait Why is it bad things happen to people who are doing their best to be good? Marami po tayong tanong na naghahanap ng kasagutan. Marami tayong kasing dami ng mga pinagdaraanan na kinakailangan nating masolunsyonan. Pero sa kasawiang palad,
wala po tayong sagot na makita. Wala nang ang sagot na makita, parang wala pang solusyon sa ating pinagdaraanan. Subalit mga minamahal ko mga kapatid, ang mga pagbasa natin ngayong linggo, hindi lamang sa malungkot na katotohanan ng paghihirap. Kung ating lalawakan ang ating pagtingin at lalaliman ang pananampalataya, there is grace beyond suffering. There is grace beyond pain. Sapagkat pinutunayan po ni Job na may biyayang naghihintay sa isang taong nagtitiwala. Maring oo, mahirap ang buhay. Maring oo, parang hindi patas ang mundo. Pero lagi nating tatandaan, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya nga po, ang ebanghelyo po natin, ang sagot sa marami nating katanungan, tungkol po sa mga kwento ng ating paghihirap at karamdaman. Sapagkat ang halimbawa ni Jesus sa ebanghelyo, ang siya magbibigay sa atin ng pag-asa na tanging dapat po nating kapitan. At tulad natin, maraming tao nung panahon ni Jesus ang maraming pangangailangan. Nandiyan ang kagalingan, kaliwanagan, kalayaan sa maraming bagay na umaalipin. At para sa kanila, sa mga tao naghahanap kay Jesus sa Ebanghelyo, si Jesus ang sagot at wala nang iba pa. Na kay Jesus ang kanilang tanging pag-asa, sapagkat nasa Kanya na ang lahat. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, 3 pamamaraan ang ginawa ni Jesus upang Kanyang matugunan ang ating bawat pinagdaraanan. 3 pamamaraan ang sinikap, mapagtagumpayan ni Jesus upang Kanyang masagot ang ating bawat katanungan. Una, si Jesus bilang isang tagahilom. Jesus is not only God, but Jesus is a mighty healer. Nakapagpapagaling. Hindi lamang nais ni Jesus tugunan yung ating sakit ng katawan. Ibig din po ni Jesus hilumin ang sugatan nating kalooban, ang pagod nating puso, ang naghihingalo nating kaluluwa. Kaya nga pansinin ninyo sa unang pagbasa Ebanghelyo, kahit pagod si Jesus, hindi pinagpabukas yung pagpapagaling. At kahit marahil sinasabi ninyo, lagnat lang, inilapit pa kay Jesus. Pagod na nga yung Diyos. Lagnat lang. Sa panahon natin, pwede nyo sabihin, uy, pag lagnat, biogesic lang yan. Huwag mo nang istorbuhin yung doktor. Maraming nakapilang gustong magpagamot. Pag lagnat, biogesic lang. Pero pansinin ninyo, kahit lagnat lang, may kayang gawin si Jesus. We may not have the power to cure and to perform the miracle, but we have the power to heal. At yun po yung kapangyarihan ng pagpapagaling ni Jesus. Ang kapangyarihan ng malasakit. Hindi pinagpapabukas yung paggawa ng mabuti. Hindi inaantala ang pagtulong sa kapwa. Pangalawa, bilang tagapag-ugnay natin si Jesus sa Diyos Ama. As God, Jesus is our mediator to the Father. Paanong nangyari? Sa pamamagitan ng pananalangin. Alam niyo, habang nagdadasal po ako kagabi at naghahanda, talagang nakakatawa yung Ebanghelyo. Mansinin ninyo, si Jesus kahit Diyos, nagdarasal. Diyos na yan. Pero, naghanap ng oras, panahon at lugar upang makapanalangin. Which is kabaligtaran sa ating mga tao. Wala naman tayong kapangyarihan, pero yung iba kahit ang dasal, kinakatamaran. Yung iba kahit pong simba, pinagpapabukas pa. Kaya nga po, siguro, ito yung isang bagay na pwede nating tolaran kay Jesus bilang Diyos.
na sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, nagdarasal. Na para bang sasabihin sa atin ni Jesus, ang buhay na walang panalangin, isang buhay na alanganin. Aaminin ko po sa inyo, minsan po, pinapakaramdaman ko po yung sarili ko. Kapag po medyo masungit na po ako, kapag po nagsusungit na po ako, nagsusuplado, minsan titignan ko, shinorkat yung morning prayer kaninang umaga. Hindi na masyado nakakapag-meditate. Kaya si Father, ang sungit-sungit na. Siguro kahit po sa inyo, yung mga nakakilala sa akin, mukhang napapangiti kayo. Mukhang misang nasungitan ko na kayo. Pero kahit po siguro po sa inyo, tingnan nyo rin, baka yung mga panahon parang ang sungit-sungit kasi wala nang buhay panalangin. Baka po yung mga panahon parang wala ka ng pagmamahal kasi wala na ring dasal. Si Jesus bilang Diyos, tagapag-ugnay natin. Inilalapit ni Jesus ang ating bawat panalangin sa paanan ng ating Ama sa Langit. Pangatlo, si Jesus bilang tagapagpahayag. Jesus as God is a preacher. Sapagkat matapos manggamot, matapos manalangin, nagpatuloy si Jesus sa kanyang napakaraming gawain. At ano po iyon? Ang magpahayag, ang mangaral. Sapagkat batid po ni Jesus na mabubuhayan ang mga tao ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Kaya alam ninyo, mga minamahal kong mga parokyano, dito po sa atin sa Peña Francia, kaming mga pari ninyo, hindi lamang po ayuda ang pwede naming ibigay. Hindi lamang bigas o tinapay. Bilang mga pari, ang una't higit naming misyon, ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya nga hindi ba sa pangalawang pagbasa, yun po yung consolation ni San Pablo. Sa dinami-dami ng kanyang pinagdaanan sa pagpapahayag at pagpapakilala kay Jesus, napakarami po niyang sakit na naranasan. Nandiyan ikinulong, nasira yung barko, tinugis. Pero sabi niya, this is my mission. And woe to me if I'm not going to preach the Word of God. Si Jesus, hindi lamang niya ipapahayag yung mga gusto nating mapakinggan. Si Jesus bilang ating guro, bilang ating Diyos, kanyang sasabihin ang dapat nating marinig. Sa marami nating pinagdaraanan, sa marami nating sakit na nararanasan, kayang tugunan niya ni Jesus. Una, bilang tagahilom. Pangalawa, bilang tagapamagitan sa pamamagitan ng panalangin. At pangatlo, sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag gamit ang salita ng Diyos. Kaya ngayon sa misang ito, ano po ba yung hirap na pinagdaranasan natin? Ano po ba yung sakit na nangangailangan ng kagalingan na ibig natin ilapit kay Jesus? Inaanyayahan ko po kayo, dalhin natin kay Jesus na tagahilom ang kagalingan natin. Ilapit natin kay Jesus na tagapag-ugnay natin sa Ama sa pamamagitan ng panalangin ang lahat-lahat sa atin. At higit sa lahat, pakinggan natin si Jesus sa kanyang salita na siyang tanging pag-asa na dapat nating panghawakan. Sa misang ito, manampalataya tayo. Hindi lamang magkakaroon ng milagro, kundi tayo ay gagaling, hindi lamang sa sakit ng katawan, kundi pa rin kagalingan ng ating kalooban. Amen.